Hindi po totoo na ang pagdideklara ng martial law noong 1972 ay dahil lamang kagustuhan ni Ferdinand Marcos yun. Ang pagdideklara ng martial law, inaral namin, lahat kami ay nilaso ng utak. Hindi inaamin ng CPP, NPA, NDF na sila po ang nag-utos na ihagis ang 3 granada sa entablado ng Liberal Party General Rally sa Plaza Miranda sa Quiapo noong August 21, 1971. 2 granada ang sumabog dyan at yan ay pinatutuhanan ni retired General Victor Corpus, ni Robin Guevara at ako mismo na nanggaling sa National Operations Command ng NPA. Totoo po yan na si Danny Cordero ang naghagis ng granada sa utos ni Joe Masison. Si Danny Cordero ay pinatay ng CPP, NPA, NDF sa utos mismo ni Joe Masison. So Plaza Miranda daming upang palabasin na masama si Marcos, pero isa lang ang senatorial candidate na isang galos o galis sa kanyang katawan ay hindi nangyari sa Plaza Miranda bombing. Ang pangalan niya ay Benigno Ninoy Aquino. Sapagkat kasama siya sa pakikipag-usap kay Joma para mabuo ang New People's Army noong March 29, 1969 sa Capas, Tarlac, sa lugar nila Nanay Pong sa malapit sa Hacienda Luisita. Klaro, pangalawang rason bakit nagkaroon ng martial law. Sapagkat noong May or June 1972, pumasok sa Pilipinas ang isang barko. Ang pangalan ng barko, pininturahan, ni-refurbish. Ang bumili ng barko na ito ay patay na. Pero siya ay NDF chairman nang mamatay siya. Ang alam namin, COVID ang kinamatay niya sa Netherlands. Ang pangalan niya, si Fidel Agkawili. Si Fidel Agkawili, Central Committee at representative ng NDF nitong nakaraang pakikipag-usap kay Pangulong Duterte, ay panahon na yun siya ang bumili at nag-front para makabili ng barko at pininturahan mula China. Ang pangalan ng barko ay MV Karagatan. Ito ay nangyari sa Palanan, Isabela. Ang laman ng barko ay more than 3,500 AK-47 and M14 rifles at mga iba pang mga gamit militar at galing China, binitbit dito, papasukin upang parmasan ang mamamayan, upang pabagsakin ang gobyerno natin noon na pinamumunuan ni Pangulong Marcos. So, Granada, 15 ang patay, 100 ang sugatan, rally dito, rally doon, Diliman Commune, pukpukan dito, molotov doon, pillbox dito, pillbox doon, at isang barko ng armas. Kung ikaw si Marcos, during that time, na ganyan ang nangyayari sa ating bansa, anong ibibigay mo? Red roses and chocolates? Siyempre, isasalba mo ang Republika ng Pilipinas. Ang malala, during that time, magkaklase si Joma at si Nor Miswari. Pareho silang member noon ng Kabataang Makabayan noong November 30, 1964. Itinatag nila ang Kabataang Makabayan. During that time, winawalop ng MNLF ang mga sundalo sa Mindanao. Sunod-sunod na mga pang-aambush. So, these were all conspiratorial acts during that time. At pinaniwala nila tayo na masama ang martial law. Hindi totoo na lahat ng nangyari sa martial law ay mali at masama. Kami, na mga dating rebelde cadre, ang tingin namin, kung hindi diniklara ang martial law, matagal na tayong nilamon ng CPP, NPA, NDF, at mas malala pa ang pagsira sa ating demokrasya sa mga nangyari sa bansang North Korea at iba pang bansa kagaya nila, kung hindi diniklara ang martial law. Subalit, totoo din naman at aming tinatanggap na 20% siguro ng mga nangyari sa martial law ay mali at may mga pang-aabuso, kagaya ng torture, rape, at iba pang mga paggamit ng abuso sa mga sibilyan na nangyari nung panahon na yon, lalo na sa panahon ng Philippine Constabulary, PC. Pero mali din na ang husga sa martial law ay puro mali. Bagamat na torture yan si Senator Ocampo, at kung ano pang kalapastangan ang nangyari kay Etar Sales. Pero, they do not represent the entire nation and the entire generation of the Filipino people na hindi tayo pwedeng mag-move on sa sugat na nakaraan at kasaysayan ng martial law sapagkat ang kanilang narrative lang ang pwedeng mangibabaw at hindi pwedeng pakinggan ang narrative ng taong bayan. Sino sila para sabihin na sila lang ang pwedeng magtakda kung ano ang tunay na mukha ng kasaysayan at narrative at pagsasalaysay tungkol sa martial law? Ang taong bayan, sinisabi natin, may pagkakamali sa martial law ng 20% niya.
abuso, torture at iba pa, but those things do not define the martial law. 80% ng nangyari sa panahon na yon ay tama at kailangan, 20% ay dapat punahin at hindi dapat nating pabayaang manumbalik. And yan ang ipinapanawagan natin kay Bongbong Marcos. Sapagkat hindi naman niya pwedeng manahin ang mga kasalanan ng kasaysayan at nakaraan. Subalit may tungkulin din siyang kilalanin ito upang pagmumulan ng tunay na pagkakaisa. Mula doon, bumangon tayo at maging aral na mapait at masakit yung 20% ng kasamaan ng martial law na yon ay hindi na dapat maulit kailanman. Subalit hindi lahat ng nangyari ng martial law ay masama at pangit at subira sa ating bayan sapagkat kung wala yun, ay mas matagal nang nawasak ang buong bayang Pilipinas na ito. Palakpakan din natin ang tamang pagtingin sa kasaysayan ng ating bayan.